So what's up mga kalupa, paniwagong property naman dito sa Santa Elena. So dito po, ito po yung barangay road niya, cemented road na po siya. Tapos developed na po yung kalsada niya. Sa unahan po, medyo rough road na po yung papasok dito, pero ongoing na po yung pag-semento. Ano na po siya. Siguro po nasa kalahati na po nung barangay road sementado. Tapos sa unahan po ay medyo rough road na po siya. So dito po yung property papasok. Pasukin po natin yung loob no. So ibinebenta tayong property dito na 13 hectares na malapit lang sa cemented road meron siya. So ito yung right of way niya na pasok sa sasakyan na plano ng sementuhin ng may-ari. So ito ay binebenta na ng seller ng mura. Ang sukat nito ay 13.3 hectares. Tapos ang kagandahan nga ng alok ng seller nito ay pag nabili mo yung 13.3 hectares na yun, ay maibibigay siyang 2.8 hectares. So suma total nasa 16 hectares yung sukat niya. Ito ay coconut farm. So hanggang doon malawak ito mga kalupa. Purong nyug siya. Tapos mayroong mga darangitan din siya. Tapos meron siyang 17 puno ng lansones. Tapos meron pa siyang 200 na patanim. So ito mga kalupa yung property. Tapos ang kagandahan nito, kasama na yung bahay. Sa binibentahin yung bahay, sementado yan. Tapos hanggang doon pa, kasama na sa binibentahin yung bahay na yan. Sa mga naghahanap ng malaking farm na coconut, so ito pwede ito. Mga kalupa, ano pong title nito? So ito po ay dalawang title. Anong status kaya? So yun mga kalupa, meron siyang dalawang titulo. Tapos ang title niya ay CTC. Ito yung likod ng property. Ayan. So ito yung loob ng property mga kalupa. Talagang more on coconut siya. Tapos sabi nung may-ari, ito po ay nakaka 10 tonelada bawat harvest. Ayan yan po yung bahay. Ito po yung likod. Tapos yung pumangan yung ay mabunga, may maliliit pa. So ayan. So may mga puno rin po ito ng bayabas. Marami din po siya. So ito po yung mga bayabas. Nakubunga na po siya. Tapos malalaki po. Ito po, lalaki ng bunga po niya. So bayabasan din po siya no. So manghingi tayo ng bayabas. Ito, hihin natin ito isang to. Ito, laki mga kalupa. Tikman natin. Harap. Puguan. Huwag ng pugo. Puguan. May puguan po pala dun na yun po. Bahay na yun. So ito po yung property. Coconut. Ilan ko 13 ano nga? 13.3. Tapos yung pong ibibigay na ay 2.8. Tapos yung pong yung bibili ng gagasto sa sukat sa papel. Yung seller ay may sukat na. Okay, may sukat na po yung 2.8. Kumbaga yung pong pag makakabili at mabibigay pa sa kanila 2.8, sila na pang bahalang gumastos sa pa-title. So ito po yan, may puguan po. Puguan po yan. Mga naghahanap po nito ng gantong farm, productive na po siya. Ay ito puno po ng lansones. Lansones siya na, maraming po. Ay so dito na po pala tayo sa part ng yung lansones. Ayan po puno ng lansones yan. So dito po yung portion na may patag niya. Ayan, itong portion na ito flatland po siya. Tapos may mga puno rin po ng saging. So talaga pang fruit bearing po yung property. So ito po yung lansones po. Puno ng lansones.
May mga bunga po siya pero hilaw pa po. So ito, coconut farm. Talagang dasik po yung pagkatanim ng mga niyog. So ayan po, may mga patanim pa po maliliit na lansones. So ito po, mayroon po ditong access of water na hindi po nakakati. Mayroon pong sapa dito sa loob ng property. Ayan. Ito po. Ito po nung property talaga. Dito po yung 13.3 of 8. 13.8. Yan ang pagitan 13.8. Ito po dito. Tapos ito pong kabila. Ito po yung 2.8 na Ito. pag ganun po. Dito po. Hindi po ba sa magkadikit? Magkadikit siya. Kumbaga dito na yung portion ng boundary ng 13. Dito na yung 2.8. Ito yung gawa na. So ito po yung lansones. Mga namumunga na po siya. Tapos may boundary po ito ng ilog. So ito na po yung 2.8 na nire-recommenda ng may-ari na ibigay na lang po sa mga kabili. Basta mabibili po yung 13.3 hectares. So ito po yung ilog dito, yung boundary. Hindi kaya nating babain. Ano yun? Ilog? So puntahan ba natin yung boundary ng ilog. Wow. Kanan. Kanan sa daan. Yan, ilog. Lalim po ba? So ito po yung boundary ng ilog. Tawagin yung mga buhay no? Ako. Sige po. Ito yung 2.8. Ito na po yung 2.8. Coconut farm din po ano? Oo. Siya po naman sila gumagawa nito yung aking tinawaan. Nilibigay sa akin. So ito po yung 2.8 na bibigay po nung may-ari sa makakabili ng 13.3 na property. Magiging totally na 16. Opo. So matotal po ito po yung magiging 16 hectare or 16.1 hectares kasi may bibigay po 2.8 yung may-ari ng lupa. So ito po yung actual na kuha natin doon sa palayan or tubigan po. So ayan, napakaganda po talaga. So saka pa po ito. Pwede pa magtayo ng kubo dyan para sa overlooking kasama tanawin po dito sa tubigan. So ito po yung boundary niya pag ganun. Ito po yung kalsadang ginagawa. So ayan po yung cemented road. Napakalapit lang po nito. So ayan po, ito po cemented road na po yan, barangay. Napakalapit lang po nito, mga 50 meters lang po itong daan na ito ng sasakyan. Pasok mo sasakyan dito eh. So ito po yung cemented road na. So simula dito so ito po yung pag 50 meters lang po pagka doon po sa kabila dadaan. Pag dito po mga 15 lang po. Pero barangay road yan. Ito. Barangay road ba? Oo, kalsada talaga yan. So yun po yung barangay road po talaga. Kalsada po talaga yung pasok kong sasakyan dyan. Kalsada talaga yan. So ayan po, dikit na dikit po sa kalsada yung barangay road nya. So po dun.